narito ang araw ng Diyos, darating upang matubos tayong Kanyang kinukuko. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ano sa akala ninyo ang gagawin ng isang taong may 100 tupa kung maligaw ang isa sa mga iyon? Hindi kaya niya iiwan ang 99 na nanginginain sa kaburulan upang hanapin ang naligaw? Sinasabi ko sa inyo, kapag nasumpungan ito, higit niyang ikinagagalak ang isang ito kaysa 99 na hindi naligaw. Gayon din naman, hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliit na ito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilia. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan, na nagsisimbabayo online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Hindi kalooban ng inyong amang nasa langit na mapahamak ang isa sa maliliit na ito. Hindi kalooban na mapahamak. Ito yung huling naging paalala ni Jesus sa kanyang mga alagad tungkol sa tupang nawawala. Hindi kalooban ng Ama na mapahamak. Tinanong kasi ni Jesus ang kanyang mga alagad kung ano ang dapat gawin kapag may 100 tupa at maligaw ang isa. Anong sagot? Hello. Anong gagawin kapag nawawala ang isang tupa? Yan. Para kay Jesus, dapat itong hanapin. Iiwan ang 99 na hindi naliligaw at hahanapin ang isang naliligaw. Dahil ikinagagalak ang isang naligaw na nasumpungan kaysa 99 na hindi naligaw. Dalawang bagay ang nais ipakita sa atin ng ating ebanghelyo. Dalawa. Una, ang bawat isa ay mahalaga kay Jesus. Yan ang pinapakita. Kaya mawala ang isa, hindi mabubuo ang 100. Malinaw? Bawat isa mahalaga. Bawat isa kabilang, binibilang, walang pinipili, walang sinisino, pantay-pantay para kay Jesus. Hahanapin kapag nawawala. Kaya kung sino man ang mapalayo, pababalikin. Sino mang mapahamak, ililigtas. Dahil para kay Jesus, ang bawat isa ay mahalaga. Pangalawa, nais bigyang diin ng ating ebanghelyo ay hindi
kalooban ng Ama na tayo ay mapahamak. Magandang paalala ito sa lahat ng nag-iisip o nag-aakala na pinabayaan sila ng Diyos. Di ba may ganun tayong drama, di ba? Lord, pinabayaan mo na ba ako? Di ba? May ganyan tayong mga drama, di ba? Pag naghihirap tayo, naku, hindi na ako naalala ng Diyos. Magandang paalala ito sa mga nakakaramdam na sila ay nag-iisa, sa mga nakakaramdam ng paghihirap. Hindi kalooban ng Ama na tayo ay mapahamak. Kung ano man ang iyong pinagdadaanan, maaring yan ay pagsubok para ikaw ay tumibay. O kaya naman, tanungin mo sarili mo, baka ito'y sarili mong kagagawan. Bago ka magsabi na pinabayaan ka ng Diyos dahil ikaw ay may sakit, tanungin mo muna, wala ka bang ginawa? Ano bang ginawa mo? Ano bang kinain mo? Hello? Yun, di ba? Tanungin mo muna bago ka manisi. Kasi hindi gusto ng Ama na mapahamak ang tao. Hindi kasalanan ng Diyos kung bakit tayo walang pera. May trabaho ba? Sinong nagwaldas? Sinong hindi nag-ipon? Hindi kagustuhan ng Diyos na tayo ay mapahamak. Sinong pumasok sa illegal? Hindi nais ng Diyos na tayo ay magkasakit. Kapabayaan natin yun sa ating sarili. Di ba? Kain ng kain, walang exercise. Hindi ka magkakasakit. Imposible yun. Imposible. Kaya magandang paalala ito Kapag ikaw ay nahihirapan, hindi yan plano ng Diyos. Baka kagagawan mo. Baka kapakanan mo ang merong talaga ikaw ang naggawa niyan. No? Yun ang magandang paalala. Minsan, naghahanap na lang tayo ng taong masisisi o mabubuntunan ng ating nagawang pagkakamali. Kaya tayo naligaw, nagtuturo. Kaya nagkamali, nangangatwiran. No? Pero ganun pa man, sa kabila ng kasalanan ng tao, ang Diyos pa rin ang magliligtas. Iyon ang maganda doon. Kahit kasalanan mo, kahit kagagawan mo, kahit kapabayaan natin, ang Diyos pa rin ang magliligtas. Tingnan mo yun. Tingnan mo yung gawain ng Diyos. Tayo ang nagpabaya, tayo ang nagkasala, pero siya ang magliligtas. Ganyan ang gampanin ng Diyos sa ating buhay. At ngayong linggong ito, na pinagninilayan natin ang kapayapaan, peace. Diba? Kaya nga, sa ikalawang kandila ng korona ng Adbyento, sumisimbolo sa kapayapaan, ito yung kapayapaang gusto ng Diyos para sa atin. Yung kapanatagan ng puso na anuman ang ating pagdadaanan, hindi yan kagustuhan ng Diyos. Anong kagustuhan ng Diyos? Ang bawat isa ay hindi mapahamak. Kahit kagagawan mo, tandaan mo, ililigtas ka pa din ng Diyos. Mga kapatid, ang bawat isa sa Diyos ay mahalaga. Kaya't ang sino mang maligaw, siguradong hahanapin. Amen? Amen.